Yung ating pong pag-aaralan sa umagang ito is makikita po natin sa, kung mapapansin nyo walang title, no? Kasi isang ano lang siya eh. Isang sentence lang, napakaikli lang. Pero very fruitful po ang laman nito. Maaari ang iba sa atin ay makarelate. No? Kuya J, pakibukas ka, Kuya J. Sabi sa 2 Timothy 1:7, sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan ng pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Yun yung sound mind, no? Yung sinabi ni Kuya Evan, dito natin mamaya makikita kung ano yung sinasabi niya kaninang still nakatayo pa rin daw siya. No? Ang 2 Timothy po, unang-una, dapat natin munang malaman kung sino yung nagsasalita rito. Sino po yung nagsasalita dyan? Yan po ay si Pablo. Isinulat niya yan para sa kanyang anak. Hindi po physically anak ha. Itinuturing niya si Timothy bilang anak sa spiritual. Isa po siyang batang pastor, isang batang mangangaral na napakalapit sa puso ni Pablo. At kung bakit niya sinabi yung verses na yan sa kanya, it because hindi malayo na ang pinagdadaanan ni Pablo nung panahon niya, persecution, hamon ng buhay, ay maaari niyang daanan. Sabi, ang kapangyarihan tumutukoy sa kayang tumayo, matatag, labanan ng tukso kahit nasa gitna raw ng kahirapan. No? Pinagsasabihin niya si Timothy na, Timothy, yung pananampalatayang naitanim sa puso mo, sa looban ng puso, ay pag-alabin mo. Sapagkat hindi tayo binigyan ng kapangyarihan ng takot, yun ang pagkakasabi dyan. No? Babasahin po natin. Masigit pa sa espiritu ng takot ang ibinigay ng Diyos sa atin. Mamaya po dadaanan po natin isa-isa. Pero huwag po kayo mag-alala, it's very short message lang po ito. Kasi sabi ni Kuya J, medyo natatakot ako sa ating technician, baka mamaya gulpihin tayo pag matagal yung teaching. Meron 3 bagay na sinasabi rito eh, no? Unang-una, yung kapangyarihan ng pag-ibig at matinong pag-iisip. Unang-una, kung babasahin niyo po yung 2 Timothy, ito po'y tagubilin ni Pablo kay Timothy. Marami kasi sa kasamaan nila ang tumalikod doon sa pananampalatayang naitanim sa puso nila. Mas gusto nilang maging tagapangaral ng kautsan. Pero sabi ni Pablo, hindi naman nila nauunawaan yung kanilang sinasabi. Hindi naman nila sinusunod ang kalooban ng Diyos. No, mas interesado pa sila doon sa makikipagtalastasan, sa pakikipagdebate, sa pag-alam ng alamat, o sa sinaunang lahi ng tao. Mas pinagtutuunan nila ng pansin yun. Kaya sinulatan niya si Pablo, huwag kang kakainin ng takot. Bagkus, pagpatuloy mo yung pananampalatayang ibinigay sa iyo dahil hindi nga imposible na pagdaanan ni Timothy yung pinagdaanan ni Pablo. So yun po yung sinasabi sa talata na yan. Makikita niyo po yan kung babasahin niyo rin yung 1 Timothy. Doon niyo po makikita yung pinaka-tekstong sinasabi diyan. Kung bakit sinasabi diyan sa 1:7 na yan. Now, for wrote this verse, he was reminding Timothy that as a believer, he didn't have to control by fear. No, huwag siya lamunin, no, kontrolin ng takot. Sometimes ganyan tayo eh. No, kapag dumarating tayo sa pagsubok, natatakot tayo, mamaya po makikita natin kung ano yung mga resulta ng pagkatakot na yan. Meron po dyan. So una, nabanggit ang kapangyarihan dyan. Sabi rito, ang kapangyarihan daw tumutukoy sa kakayahang tumayo, matatag at labanan ang tukso kahit na sa gitna raw ng kahirapan. Ang pag-ibig naman daw ay tumutukoy sa uri ng pag-ibig na nakabatay sa katangian ng Diyos na ipinakita sa pagiging hindi makasarili. So hindi siya selfish, no? Habag at kabaitan sa iba. Pag sinabing habag, yung pagiging maawain, no? Yung pagmamahal mo sa iba. And lastly, yung matinong pag-iisip, doon na ngayon papasok ang sinasabi ni Kuya Joseph na sound mind, no? Peace of mind. No? Ito ay tumutukoy sa isang pag-iisip na nakatuon sa Diyos at sa kanyang salita. Sa halip na kontrolin ng takot at pagkabalisa. No? So bago po natin ipagpatuloy yung ating sinimulan, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo upang maunawaan, Lord, yung isi-share namin, Lord, sa umagang ito, pag-aaralan namin.
Kayo, Lord, ang patuloy na manguna sa amin. Buksan mo ang aming puso at isipan, Lord, para ma-adapt namin, Lord, yung mga sasabihin mo, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Muli, pinapaubaya po namin sa iyo ang lahat naming pag-aaralan at inaalis namin, Lord, yung pagkabalisa at takot sa aming puso sa oras na ito, God. Muli, sa inyo po lahat ang pupulit pa salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sabi diyan, ang layunin ng tagubiling ito ay upang magkaroon kayo ng pag-ibig na nagmumula raw sa pusong dalisay. Pag sinabing pusong dalisay, wala pong pag-iimbot, walang kayabangan, walang inggit. Malinis na budhi. At tapat na pananampalataya. Kapag katwa yung mga Kristiyano, pag meron tayong tapat na pananampalataya sa Diyos, lahat po ng hamon, trials, na pagdadaan ninyo ay maaaring ito ay mapagtagumpayan ninyo. Sabi nga rito, kaya sinasabi ni Pablo ng ganun may mga ilang tumalikod sa bagay na ito no? Nalulung sa walang kabuluhang talakayan. Ngayon itinanim sa kanila na pananampalataya, ang tinuturo ni Pablo is about grace na lang no? Pananampalataya na lang Pero itong mga ito, mas pinipilit nila maging guro ng kautusan. Pero never naman nilang nauunawaan yung kanilang mga pinagsasabi. Kaya nagbigay si Pablo ng warning kay Timothy kasi alam niya maraming lilibak sa kanya diyan sa Efeso. No? So what does it mean? Ano ibig sabihin nito? No? Nang isulat doon ni Pablo, ang talatang ito, pinapaalala niya kay Timothy na bilang isang mananampalataya na hindi siya kailangang kontrolin ng takot. Sa halip, mayroon siyang espiritu sa loob niya na nagbibigay sa kanya ng isang pakiramdam ng kapangyarihan ng pagmamahal at karunungan. So, kumbaga yung dating nito, sinasabi ni Paul kay Timothy na hindi ka kailangang mabuhay sa takot. Masigit pa sa espiritu ng takot ang ibinigay sa atin ng Diyos. No? Hindi tayo dinisenyo na mamuhay na maging may pagkabalisa ka o may pangamba. So, hindi tayo dinisenyo mga kapatid ng ganun. Tandaan po natin yan. It's the part of our lives na nakakaroon tayo ng ganyan, because ang dami natin kasing iniisip. Minsan nawawala tayo doon sa layunin ng Diyos, nakakalimutan na nating manalangin, nakakalimutan na nating manampalataya na may gagawin ang Diyos sa buhay natin. No, mas ini-entertain pa natin yung mga bagay na maaaring makapag-distract sa buhay natin. No, ngunit ang pagkatapos ay sinawalat ni Pablo kung ano ang ibinigay sa atin ng Espiritu, ng Diyos na Espiritu. No, ito yung kapangyarihan. Ano ba to? Yung literal na kapangyarihan. Pag sinabi po kasi kapangyarihan, kapatid, ang ibang pumapasok dyan is literally. No, hindi po Yung kapangyarihan mag-explain ka, makapagpagaling ka. Hindi po. Ang kapangyarihan ibinigay po sa atin ng Diyos is pananampalataya. Para lahat ng hamon sa buhay mo, malampasan mo. Matuto kang dumepende sa Diyos. No? Espiritu ng pag-ibig at mabuting pag-iisip. Kapag meron kang pag-ibig sa kapwa mo, mas nagre-reflect yung buhay ng Diyos, mas kapanipaniwala yung sinasabi mo. No, mamaya po babanggitin ko po yung ibig kong sabihin, meron po yan. At yung mabuting pag-iisip pa yung sound mind. Kapag ka nasa ayos, kondisyon ng isip ng isang tao, mas madali mo ma-accomplish yung mga plano sa buhay, obstacles, pagsubok. Kapag windang ang utak ng isang tao, ano ba tong buhay na to? Bahala na ang bukas. Ganyan ang magiging isip ng isang tao, no? So nabanggit dito yung takot, no? Yan yung spirit of fear na yan. Sabi dito, ang espiritu ng takot, pwede rin pakibukas ko doon, spirit of fear. Yan. Yan, sabi, ang espiritu ng takot ay tumutukoy sa isang malalim na pagkabalisa o takot. Totoo naman di ba? Kapag ang tao raw ay natatakot, ayan ang nagiging ugat. Itong dalawa na to. Balisa at takot. For example, meron kang nagawa sa office nyo na hindi gusto ng boss mo. Tatakot ka na, balisa ka na. Kasi baka parusahan ako. Baka bigyan ako ng warning, ng memo. Diba? Hindi ka mapalagay. Expected ng nanay mo, nag-aaral ka. Mataas ang grades mo. Pagdating mo ng bahay, hindi ka pala nag-aaral. Hindi ka naman pakali. No? Balisang-balisa ka. Kaya sabi ng nanay ko, mumurahin kaya ako ng nanay ko? Kasampaling kaya ako? Kasi expected ni nanay, maayos ka di ba? So doon na ngayon pumapasok yung pagkabalisa, yung takot sa puso natin. Yan ang lumalamon sa atin kapag ka po tayo ay may fear. Yung pagkabalisa at takot. No?
At maaaring lumamon sa atin sa takot na maaaring magugat sa andaw. Ayan, no? Takot sa pagkabigo. Kapag ka may takot ka, gusto niyo bang tawagin kayong loser? Diba? Hindi. Kapag ka may takot ka sa buhay mo, hindi mo ma-accomplish yung gagawin mo, nauuwi ito sa pagkatalo. No? Takot sa hindi alam, di ba? Brother, pwede bang ikaw muna ang gumawa nito? Hindi ko alam yan. Mas alam ni ganito yan eh. Siya na lang. Diba? Takot kang gawin yung bagay na yun because baka sumabot ka. Sa'yo isisi yung pagkakamali. No? Hindi ganun eh, no? Takot ka sa pagiging mahina. O yan, no? Takot sa pagiging mahina. Ay, mahina ako sa parte na yan eh. Pwede bang dito na lang ako? Mas convenient ako pag nakaupo lang ako eh. No? Yun yung resulta ng takot, no? Pagiging mahina. Kaya pagka challenge tayo, no, lalo na yung mga ating mga youth, no, kung meron kayong talents and skills, gift, na alam ninyong kakatulong sa gawain ng Panginoon, go. Huwag kayong matakot. Dahil sabi ng Diyos, sabi ni Pablo diyan, no, hindi tayo binigyan ng espiritu ng takot. So paano mo ma-accomplish o paano mo ma-overcome yung takot sa buhay mo kung hindi mo siya haharapin? Amen po ba? Experience ko ito. Nung wala pa akong asawa, sa Ilongga nanay ko eh. Sabi sa akin, nak, punta tayo ng probinsya. Ay, ko kayo na lang. Alam mo namang ang layo-layo niya. Pero deep inside, meron akong dalawang bagay na kinatatakutan. Kasi medyo teenager pa ako niyan. Takot ako sumakay ng eroplano at saka barko. Eh hindi na ako pinilit ng nanay ko. Safe na ako, di ba? Safe na eh. Eh, makakapangasawa pala ako na Ilongga rin. Wala pa rin lusot. Siguro mga 3 to 5 times sinahaya ako ng misis ko na uwi tayo. Oo. Hindi naman totally takot, pero actually talagang takot ako sumakay sa dalawa na yon. Dumating yung punto na sabi ko, Lord, kailangan ko ma-overcome yung takot ito. In Jesus' name, ako. No? Sige, 2017, 2018, and 2019. In 2 years doon, ako nagpa-schedule umuwi doon eh. Nung 17, umuwi ako, sumakay kami ng aeroplano. Ay, ganito lang pala. Parang convenient ka, very safe yung biyahe, panatag, ang bilis-bilis. No? Nagkakape ka, di pa naubos yung kape mo. Palapag na yung aeroplano. Ay, gano'n lang pala. Oh, pa-schedule ako, 2018 to 19. Pasakay naman ako ng barko. Ay, gano'n lang din pala. So, na-overcome ko siya. Nawala yung takot sa buhay ko, na-ano ko siya. Na-overcome ko yung takot. So, ganun po yung gustong gawin sa atin. Kapag ka meron tayong pinagdadaan, go. Subukan mong gawin. Muna, wag mo munang i-judge yung mga bagay na kung ano yung nararamdaman mo. No, i-try mo muna yung pangako ng Diyos sa'yo. Subukan mo muna. Nabanggit din dyan yung spirit of power, di ba? O, ang spirito ng kapangyarihan, Kuya Jerome, sabi dyan, no? Spirit of power tayo, Kuya Jerome. O, ang espiritu ng kapangyarihan ay tumutukoy sa banal na pagpapagana o yung pagkilos na nagmumula raw sa banal na espiritu. Remember, ang banal na espiritu po ay Diyos. Diba? Ay, wala ba? Sorry po. No? Ang kapangyarihan ito ay hindi lamang tungkol sa lakas o lakas. Physically, hindi. No? Kundi ito'y tungkol sa kakayahang magtiwala sa Diyos, yung faith natin. Yun po yung kapangyarihang ibinigay sa atin ng Diyos. At sumunod sa kanyang mga utos kahit na nahaharap ka sa mga pagsubok at paghihirap sa buhay mo. Sino rito yung umaharap sa pagsubok at paghihirap sa buhay? Kanina may nag-share eh. Diba? Mga challenges yan. Lahat tayo. So anong gagawin natin? Magtiwala raw kasi binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Alam natin ang Diyos ang gagawa ng lahat ng bagay. No? Siya ang gagawa ng paraan para ma-resolve yung isang dinadaanan ng isang tao. No? Naintindihan niyo po yung sinabi ko? Spirit of love, nabanggitin yung spirit of love, yung pag-ibig. Ang espiritu ng pag-ibig ay nagsasalita sa habag, yung awa, kabaitan, pagmamahal at lambing na dumadaloy mula sa puso ng Diyos. Bilang mga mananampalataya ay tayo ay tinawag upang
ipakita ang ganitong uri ng pag-ibig sa iba, ito man ay sa ating salita o kilos. So yung ating pong pag-ibig, hindi lamang tayo dapat magaling magsalita. For example, meron kasi sinisira na alam mo, gipit sa buhay. Brother, pagpay kita ha, ito yung sinasabi ng Diyos, magtiwala ka sa Diyos. Kung meron ka namang maibibigay ng konti, di ba? Mas madalas, sinasabi natin sa mga kapatiran na nandito, brother, sisters, nabalitaan namin na meron ka rin pinagdadaanan sa buhay. Ano ba yung pwede namin ma-share sa iyo? Hindi lang puro payo. No? Inaabot din natin, minimit din natin yung pangangailangan ng ating mga kaibigan o kakapatiran sa pananampalataya. Di ba? Kaya yung sinasabi ni Pablo kay Timothy, yung pag-ibig at saka sound mind, kasi kapag wala ka niyan, hindi niyo po magagawa yung plano ng Diyos sa buhay ninyo. Mabuhay na may pag-ibig, alalahanin mo, binigyan ka ng diwa ng pagmamahal ng Diyos. Ito ay hindi lamang sa isang sentimental na pakiramdam, ngunit isang supernatural na kakayahang magmahal ng walang kondisyon. So doon mo maipapadama ang pagmamahal mo sa isang tao na without condition. Ang Diyos ba, nung ibinigay niya ang kanyang buhay, sinabi niya ba na, Malu, pag namatay ako kailangan magbigay ka sa church Oh. Eban, pag ako namatay sa krus, kailangan magpapako ka rin Di ba? Hindi naman ganun Unconditional yung pag-ibig ng Diyos sa atin The reasons why binigay niya yung kanyang buhay ng libre para sa atin. Ephesians 2:8-9, di ba? Yun po yung naging dahilan ng pagparito ng ating Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig. At yun yung nais ng Diyos na mag-reflect din sa ating buhay. Di ba? Kay Timothy, ganun yung ginagawa ni Pablo. May reflect yung pagmamahal sa pamamagitan ng pag-share niya ng salita ng Diyos. Diba? Si Pablo, ganyan din no? Lumilikom sila ng mga abuloy para maipadala doon sa ibang mga karatig bayan. Ibinibigay nila yung mga nalilikom nila. Hindi lang sila puro salita. No? Ginagawa rin nila pinadadama nila yung pag-ibig sa mga ibang kapatiran. Spirit of sound mind, yung sinabi ni Kuya Joseph kanina. Ang espiritu raw, ano raw? Ayan, sa Tagalog, ang espiritu ng matinong pag-iisip yung peace of mind na tinatawag ay madalas na isinasalin bilang isang espiritu ng pagpipigil sa sarili. Ito ay tumutukoy sa kakayahang mag-isip ng malinaw. Pag wala ka bang peace of mind, nakakapag-isip ka ng malinaw? Hindi. Hindi mo magawa yung isang bagay kasi windang yung utak mo. Ito ulitin ko yung mga mahihilig magpuyat, yan ang mahirap na usapin. Magulo. Yung maraming iniisip na problema sa bahay, no? Yung mahihilig sa cellphone. Utusan ng nanay. Ano nga po, tapusin ko muna to. Hindi mo makausap. Hindi kondisyon yung isip nila no? So napakahalaga po na kinukondisyon natin yung ating isip. Ano pa, gumawa ng matalinong mga desisyon. Kapag kakondisyon ng isip mo, na-align ka doon sa mga tamang paraan ng Diyos para ma-resolve mo yung mga obstacles ng buhay mo. No? Spiritually man yan o physically, trabaho man yan, pamilya man yan. Kapag ka meron kang peace of mind o malinaw na pag-iisip, mas madali mong ma-accomplish yung iyong gawain o yung mga trials mo sa buhay. No? Ano pa? Maglakbay sa hamon ng buhay na may kapayapaan at kalinawan. So makikita natin dito yung lahat ng hamon sa buhay mo kapag ka meron kang peace of mind, magkakaroon ka ng kalinawan at kapayapaan. Ay, ganito lang pala yun. Napakabilis lang pala resolve. Pero kapag ka ikaw yung taong magulo ang pag-iisip, lagi na lang pagpupunta ka kahit sa simbahan, problema na naman sa utangin o sa bayaran, no? Ang hirap-hirap mong kausap, ano ba yung sinabi mo, pare? Brother, ano ba yung sinabi mo? Ganyan di ba? Ibig sabihin, wala doon sa oras na yon. No? Kaya napaka-importante ng peace of mind, lalo na sa mga nagtatrabaho, nag-aaral. No? Bigyan nyo ng panahon yung sarili ninyo. I-condition ninyo ang isip ninyo. So paano nyo i-condition ang isip ninyo? Unang-una, syempre, read the Word of God.
Second, matulog kayo ng maaga. Kumain kayo ng masustansya para nakaka-adapt ng protina yung ating isip. No, hindi puro karne. Napakalaga ng isda, gulay, pagpapakondisyon sa sarili. No, huwag din natin iasa sa Diyos na lahat yan na ibibigay sa atin. Gumawa rin tayo ng sarili nating kaparaanan para maging maayon tayo doon sa kalooban ng Diyos. Amen po? Huwag tayong umasa na, ay, makapangyarihan ng Diyos eh. Lahat naman yan kayang ibigay, mga kapatid, mali po yun. Gagawa rin tayo ng paraan, huwag nating abusuhin yung mga bagay na yan sa ating buhay. Mag-isip ng may matinong pag-iisip, isuko ang iyong iniisip sa Diyos. Humingi ka ng karunungan sa pamamagitan ng prayer. Mag-ask ka sa banal na Espiritu. Yun yung iniwan ng Diyos sa atin eh. No? Holy Spirit, gabayan mo ko, bigyan mo ko ng karunungan. Paano ko mariresolve itong mga problema ko sa buhay? Wala akong trabaho ngayon, kailangan ko makatulong sa wife, husband ko. Lord, give us wisdom. Bibigyan ka ng Lord ng kaparaanan. Magugulat ka na lang, parang nag-click yung maliit na business ko No? Just doon. Ang isang mabuting pag-iisip ay hindi lamang isang makatuwiran, ngunit isa itong sa nakasalig sa payo ng banal na Espiritu. So ibig sabihin may direksyon sa iyo ang banal na Espiritu. Meron siyang sinasabi sa iyo. No? Kaya mahalaga po mga kapatid, alam nyo, magbigay kayo ng time sa Word of God. Nandiyan yung mga sinasabi ng Diyos sa atin eh. Yan yung gabay natin. No, hindi yung, sabi sa akin, ganito raw. Meron ako narinig na ganito ang gawin ko, no? Yung pala, narinig mo, papatihulog ka na sa tulay. Talong ka pa rin. Lalo narinig mo. Nabasa ko sa isang social media, pastor, nag-grocery. Sino nakabasa doon? Ang dami, Yun daw ang sabi ng Diyos sa kanya. Huwag niya raw bayaran lahat ng grocery niya. Yun, nakulong. Nakulong. Sino nakabasa sa Facebook? Meron, no? Nabasa mo rin, si ate nabasa rin, no? Ginamit niya yung kapangyarihan ng Diyos daw, eh. Mag-grocery ako, dami, no? May mga gadgets pa raw. Di kulong. Yun daw sabi ng Diyos sa kanya, eh. No? Ang tanong, sinong Diyos yung nagsabi sa'yo? Di ba, Diablo. Sabi ni Pastor, Diablo. Wala rin pasubali magsalita. Di ba? Kaya napakahalaga sa atin mga kapatid ang karunungan. No, makukuha nyo lamang yung karunungan na yan kapag ka po kayo ay nag-i-spend ng time sa Panginoon. Hindi lang dito sa Sunday service. Kung kailan ka lang mag-exhort, kung kailan ka lang magtuturo, doon ka lang magbabasa ng salita ng Diyos. Si Eman mag-exhort, doon siya babasa, no? Pero pag hindi niya time, andun siya sa computer, sa cellphone. No? Kuya Evan, ikaw ang exhort sa sa worship natin. Doon ka palang mag-aaral, no? Doon ka palang inspired mag-aral. So hindi po yun eh. Paano ka magkakaroon ng karunungan na sinasabi rito? Kung every Sunday ka lang magbabasa. Hindi ko naman kayo minomotivate lahat mga kapatid. Ba't sinasabihan ko lang kayo na bigyan nyo ng time ng Lord. Ang karunungan daw ay isang mabuting pag-iisip ay hindi lamang isang makatuwirang, ngunit nakasalit sa banal na Espiritu, magtiwala, nagagabayan ng Panginoon ang iyong pag-iisip daw. No? At bibigyan ka ng unawa, kailangan para magawa mo ang isang matalinong desisyon. Ang ganda, no? Matalinong desisyon. Kapag nakasalig ka sa kagustuhan ng Diyos, merong isang matalinong desisyon ang bibigay ng Diyos sa atin. So ayan, matatapos na tayo. What is application? Ayan. Pedro, application. Ayan. Number 1, paano maya-apply ngayon yung 2 Timothy sa atin? Ayan. Harapin mo raw yung takot. Kapag naharap ka sa isang hamon o takot, tandaan na hindi ka binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot. Tandaan daw yan. Hindi takot ang ibinigay o itinanim ng Diyos sa puso ninyo. Sa halip, binigyan ka ng Diyos ng espiritu ng kapangyarihang magtiwala. Yan yung faith. At mabuting pag-iisip upang tulungan kang magtagumpay. So ang Diyos pala, hindi niya nais na tayong lahat ay bumagsak. Ang nais ng Diyos ay tayong lahat ay magtagumpay. Yun ang nais ng Diyos sa atin. Saan? Hamon ng buhay, mga kapatid. Mga problema, trials,
na kinaharap mo. Nais ng Diyos na malampasan natin yan. Remember Philippians 4:13, di ba? Yung kay Pablo. Napagtagumpayan niya yun, hindi sa sarili niyang lakas, kundi sa sarili ng Diyos. Sa kapangyarihan ng Diyos. Diba? So harapin po natin yung takot. Huwag tayong matakot mga kapatid. Labanan natin. No, nandiyan naman ang Diyos eh. So number 2, trust God. Yan, kapag nababalisa ka o hindi sigurado, magtiwala ng mabuti sa Diyos. At alamin mo, no, may plano siya sa buhay mo eh. No, magtiwala ka sa goodness ng Lord. Hindi yung puro tinitignan mo, yung problema mo. Kasi ganito lang ako eh. No? Tignan mo yung goodness ng Lord sa'yo, magtiwala ka sa kakayahan ng Diyos. Mas madalas kasi tayong mga tao, mahina tayo sa ganyan eh. Pagka dumating sa atin yung isang maliit lang na trials, mas madalas sumusuko tayo eh, no? Ayaw na natin. Hindi natin tinitignan yung goodness ng Panginoon sa buhay natin. Number 3, magpakita raw ng pag-ibig. Magpakita ng pag-ibig at kabaitan, kahabagan sa iba kung paanong ang Diyos ay nagpakita ng pagmamahal at kabaitan, kahabagan din sa atin. So ang tinataan, ibig sabihin po niyan is reflection. Matuto rin tayo mag-share sa iba. Kung meron tayong pinag-usapan dito, kapatid, magdala kayo ng ganito involve ka. Kasama ka sa usapan, go! Gawin mo, huwag mong iasa sa iba. Sila lang naman may kakayahan yan eh. Kaya ako, wala, ganito lang ako eh. Mali. Paano mo may papadama sa ibang kapatiran yung pag-ibig mo? Kung ikaw mismo, selfish ka, makasarili ka. Diba? Kung meron kang nakikitang kapatid na willing na pumunta ng church at walang hirap sa buhay, bigyan nun. Mamasay. Diba? Kapatid, may problema ka. Ano ba maitutulong ko sa'yo? Baka sakaling magindaan kami para ma-resolve yung problema mo. No? Yakapin ang kapangyarihan ng Diyos. Huwag kayaan kontrolin ng takot ang iyong buhay. Kilalanin na binibigyan ka ng espiritu ng kapangyarihan, hindi lamang sa espiritu ng literal na lakas. Ngunit isang espiritu na makapangyarihan na nagbibigay daan sa iyo upang mabuhay ng higit sa iyong sarili mga kakayahan. Binigyan ka ng lakas para magtagumpay, para magawa ang gawaing imposible. Di ba? Hindi mo expected. Ano nangyari yun? No? Nagugulat ka na lang na pagtagumpayan mo yung isang bagay. Hindi mo alam na tinuturuan ka na pala o ginagabayan ka na pala ng banal na espiritu. No? Yung mga bagay na imposible raw. Eto yung challenge sa atin. Hindi ko po kayo pasasagutin dito. Kayo na po ang sasagot. Sa palagay mo, paano mailalapat, ma-apply ang talatang ito sa iyong buhay? So, meron bang mga parte sa buhay mo na nabanggit dito na kailangan mong ipanalangin sa Diyos? So, kayo na po ang magdidesisyon niya, mga kapatid. No? Kayo na po ang magtitiwala sa Diyos kung paano niyo po ito ibibigay. Tandaan natin kapag may hamon kayo sa buhay, no, yung kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Diyos, yung pagtitiwala ng Diyos sa atin, implement mo sa buhay yan, no? Subukin mo yung Diyos. No? Wag tayong tumingin doon sa mga bagay na nakikita natin. In summary po, ito yung summary natin. Ayan. Papakahaba niya, no? Face your fears. Harapin yung takot. Trust God's goodness and demonstrate love. Reflection po yung demonstrate. Napakahalaga po sa atin yan. Huwag po tayo maging makasarili, mga kapatid, Kung paano tayo binigyan ng Diyos ng pagmamahal, ganun din po yung nais ng Diyos sa atin. Tayong lahat po dito ay magtulungan. No, magbigayan. Kaya encourage sa mga siguro, sa mga youth, may mga skills and talents. Kung meron kayong gift, no, kung mahal nyo ang Diyos, go. Mag-commit kayo. Huwag kayong matakot, huwag kayong mahiya. Dahil ang takot ay hindi binigay ng Diyos sa atin. Yun po ang gustong sabihin sa atin sa 2 Timothy. Yun po yung nilalakan yun. No, kailangan po natin mapagtagumpayan ng takot. Kaya sinusulat ni Pablo kay Timothy yan, it because possible na daanan to ni Timothy. Kasi maraming lilibak sa kanya dyan. Maraming tutulig sa kanya, maraming magpe-persecute sa kanya. Si Timothy pa naman batang pastor, batang mangangaral. Hindi siya ganun katulad ni Pablo na talagang very strong yung kanyang faith sa Lord.
No, kaya pinapayuhan niya. So maliwanag po sa inyo. Sige po, tayong lahat po ay tumayo. So mabilis lang po, no? Panginoon, sa oras na ito, kami po ay nagpapasalamat, Lord, sa maikling pag-aaral namin ng iyong salita, Panginoon, at salamat din po, Lord, sa privilege na binigay ni Pastor na itong salita na ito ay hindi lamang para sa amin, Lord. No, nais din po ito mapakinggan ng iba na kung dumating man yung hamon sa aming buhay, kami, Lord, ay matutong magtiwala sa iyo. Dumepende kami, Lord, sa iyong kakayahan, hindi sa aming sariling kakayahan, Panginoon. Kaya sa oras na ito, anuman ang parte ng aming buhay na kung saan mahina kami, Lord, dito sa mga pinag-aralan namin, Lord, tulungan kami, Lord, ng Banal na Espiritu upang mapagtagumpayan ang lahat ng mga hamon sa buhay, problema, obstacles, Lord, man yan, o ano man yan, Lord, trabaho man yan, pamilya. Tulungan mo kami na mapagtagumpayan ito, Panginoon, sapagkat kami po, Lord, ay nananalig sa iyong salita. Muli, binabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen, amen. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon.